Ito ang Marriage Talk Scene, mula Episode 1 hanggang Episode 3, isang compressed version recap. Pwede mong piliin kung anong episode ang gusto mong panoorin gamit ang timestamp sa channel. Sa simula ng anime, makikita natin ang isang mafia party. Lahat ng tao roon ay mukhang involved sa kung anong illegal na negosyo. At doon, makikita natin ang main character natin, si Jero Hikaru, na nakadisguise bilang isang waiter. Biglang nagsalita ang mafia boss, 15 taon na raw ang kanilang negosyo. Kahit ilang beses silang nalugi, lagi silang nakakabalik, kahit anong mangyari. Habang nag-uusap sila, may isang tauhan ang boss na check ang wine na is-serve, para siguraduhin kung may lason ba ito o wala. Pero wala siyang napansing kakaiba, kaya sinerve na ang wine sa lahat. Pero, pag inom ng boss, biglang dumyugo ang bibig niya. At sa mismong sandaling yon, si Jero, tahimik lang na umalis. Sa likod niya, namatay ang mafia boss. Paglabas ni Jero, may nakita siyang isang babae na may kakis sa loob ng kotse. Dahil sa distraction, may nabangga siya, at doon nag-cut ang scene. Sunod na eksena, kausap niya si Akari. Tinanong siya nito, paano niya nalinlang ang taong nag-check ng poison? Sagot ni Jero, sa loob ng 3 buwan. Unti-unti niyang nilason ang pagkain ng checker. Dahil doon, nasanay ang katawan nito sa lason, kaya hindi na niya napansin ang poison sa wine. At dagdag pa ni Jero, walang maghahinala sa ganitong method. Nagulat si Akari. Sabi niya, hindi ba sobrang tagal at hassle ng planong yun? Sagot ni Jero, dahil dyan kaya tumatagal ang negosyo namin. Pagkatapos, bigla siyang tinanong ni Akari tungkol sa pag-aasawa. Kinabahan si Jero. Sinabi niya na wala pa siyang nakikilalang babae na gusto niyang pakasalan. Doon sinabi ni Akari na gusto ng kanilang lola na may isa sa kanila ang maging head ng Poison Clan. Pero may kondisyon, kailangan may tagapagmana. Ikinwento ni Jero na pinilit siyang ipakilala sa isang random na babae para pakasalan, kahit hindi naman siya ready. Sa huli, tinanggap na lang niya na mananatili siyang single habang buhay. Biglang nakatanggap si Jero ng message mula sa Bugmaster. Nagkita sila, at medyo kakaiba ang taong ito, may mask, at may gagamba pang lumabas mula rito. Habang nag-uusap sila, parang ahas ang galaw ng dila ng Bugmaster, sobrang creepy. Nabanggit ni Jero na ang Middle Master ay may 3 anak na puro lalaki pa. Pero siya, pinili na lang niyang manatiling single. Sabi ng Bugmaster, kung siya raw si Jero, matagal na siyang nagpakasal. At siya mismo, malapit na ring magpakasal sa isang babaeng tanggap siya kung ano siya. Pag-alis ng Bugmaster, napaisip si Jero, siguro, hindi pala ganon kasama ang pag-aasawa. Scene change. May isang lalaki na kumuha kay Jero para sa isang trabaho. Ang front nila, cleaning service. Pero ang totoo, assassination job. May isang babae raw na nanloloko ng mga lalaki gamit ang pangakong kasal. Kaya ang mission ni Jero, patayin siya, nang walang ebidensya. Dinala siya sa target, si Mei Inosaki. Ininjektan siya ni Jero ng lason. Ipinaliwanag niya kung ano ang mangyayari, unti-unting mamamanhid ang katawan. Parang may kumakain sa loob. At kahit nararamdaman lahat, hindi siya mawawala ng malay. Sa huli, papatayin siya ng poison. Natakot si Mei, pero nagtanong siya, magkakilala ba tayo? Tahimik lang si Jero. Sabi ni Mei, kamukha raw niya ang first love niya. Akala ni Jero, nilalandi lang siya para mabuhay. Pero sinabi ni Mei ang totoo, nanloko siya ng mga lalaki dahil kailangan niya ng pera para sa may sakit niyang kapatid. Ginawa niya ang lahat, pero kulang pa rin. At kung mamamatay man siya, masaya na siya kung kasama niya ang taong kamukha ng minahal niya. Doon, sinabi ni Jero ang pangalan niya. At sa isip niya, baka nagugustuhan na siya ng babae. Habang minamasdan sila, sinabi ng kliyente na si Jero ay isang poison master mula sa isa sa pinakamatandang assassin families. Biglang tumawag si Akari. Aalis na raw siya sa apartment at babalik sa main house, para magkaanak at magpatuloy ang lineage. Nagulat si Jero. Sinubukan niya itong pigilan, pero seryoso na raw ang lola nila. Kung hindi siya magbibigay ng tagapagmana, pipilitin siya. At para kay Akari, makikipaghiwalay siya sa girlfriend niya para gawin ang tungkulin. Dito, nagdesisyon si Jero. Pumunta siya kay Mei at sinabi, kung ayaw mong mamatay, pakasalan mo ako. Kapag pumayag siya, gagamutin niya ang kapatid nito. Nagulat si Mei, pero tinanggihan niya ito.
Sabi niya, gusto lang niyang makita ang reaksyon ni Jero. At idinagdag pa, hindi dapat ganito ang proposal. Kung magpapakasal ka, dapat may totoong damdamin, hindi dahil sa obligasyon. Biglang dumating ang kliyente at pinilit si Jero na tapusin ang trabaho. Pero tumanggi si Jero. Sabi niya, pinapatay lang niya ang mga taong talagang deserve mamatay. Hindi ito hustisya, ito lang ang paraan niya para makatulog ng mahimbing. At inamin niya, gusto rin niyang mamuhay ng normal. Yung may magtatanong kung kumusta ang araw niya. Pero simula pagkabata, isa na siyang poison master. At dahil doon, hindi niya kayang ipakita ang totoong damdamin niya. Sabi ni May, kung magiging honest siya sa sarili niya, baka may makilala siyang para sa kanya. Pero siya, isa raw siyang human scum. Hindi niya nailigtas ang kapatid niya. Sumigaw ulit ang kliyente, patayin na siya. Pero hindi nakinig si Jero. Sa halip, sinabi niya, isa kang expert matchmaker. Hini-hire kita. Ikakasal mo ako. Kapalit, ililigtas niya si May at ang kapatid nito. Natawa si May. Sa dami raw ng nakadate niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong proposal. Pero bago pa siya makasagot, nagpaputok ang kliyente. At sinabi niya, mas magandang patayin na lang si Jero. Ngunit, tahimik lang si Jero. At sinabi niya, akala mo ba wala akong alam tungkol sayo? Binibigyan mo sila ng trabaho, tapos bina-blackmail mo rin sila. Hindi mo na mabilang kung ilang buhay na ang sinira mo. Kaya ikaw rin, isa kang human scum. Pagkasabi nito, biglang tinurukan ni Jero ang sarili niya. Sa isang iglap, naging berde ang mga mata niya, at ramdam na ramdam ang biglang pagtaas ng lakas niya. Dahan-dahan siyang nagsuot ng mask. Habang ginagawa niya yon, pinaputukan na siya ng mga kalaban. Pero bago pa siya tamaan, parang usok na nawala si Jero sa harap nila. Paglipat ng eksena, iba na agad ang itsura ng paligid. Lahat ng kalaban nakahandusay na sa sahig. Mag-isa lang silang pinabagsak ni Jero. Lumapit siya kay May, at pinalaya ito. Biglang tumawag si Akari. Sinabi ni Jero na hindi na niya kailangang gawin ang plano. Siya na mismo ang hahanap ng babaeng papakasalan niya, at siya na rin ang magiging head ng Poison Clan. Sa susunod na eksena, paalis na sina Jero at May sakay ng taxi. Pero sabi ni May, hindi pa siya makalakad ng maayos, kaya kailangan siyang buhatin papasok. Medyo nag-alangan si Jero. Inamin niya na hindi pa siya nakakahawak ng babae, maliban na lang kung trabaho. Pero biglang sinabi ni May, huwag kang mag-alala, lalaki rin naman ako. Doon, napagulat si Jero, nag-check-in sila sa isang hotel dahil umalis na si Akari sa apartment. Pagkatapos maligo ni May, tinanong siya ni Jero kung bakit siya nagdadamit babae. Ipinaliwanag ni May na base sa genetics niya, pareho siyang may traits ng lalaki at babae. Kaya kapag kailangan niyang manloko ng lalaki, nagiging babae siya. At kapag babae naman ang target, lalaki ang role niya. Pagkatapos, nirehistro ni May si Jero sa isang matchmaking party. Doon nagsimula ang mission ni Jero, ang magpahanga ng mga babae. Sinabi ni May na mas maraming lalaki sa party kaysa babae. Kaya dinala niya si Jero sa shopping. Pagdating sa party, sinubukan ni Jero makipag-usap. Pero sa unang salita pa lang, palpak agad. Natakot pa ang mga babae sa kanya. Sinabihan siya ni May na huwag agad pag-usapan ang pera. Pero sagot ni Jero, pera raw ang best feature niya, at gusto yon ng mga babae. Hindi gumana, kaya sinabi ni May, subukan niyang ngumiti. Pero nung ngumiti si Jero, lalo lang natakot ang mga babae at agad siyang ni-reject. Dahil dito, sobrang nadismaya si Jero. Kaya nag-isip si May ng bagong plano, gumamit ng dating app. Sa first date pa lang. Habang kumakain sila, nanginginig si Jero. Dahil sa training niya, hindi siya sanay kumain kasama ang ibang tao nang hindi sinisiguradong safe ito. Dahil sa kakaibang kilos niya, tumakbo ang kadate niya. Sa huli, sinabi ni Jero na nakausap niya ang 30 babae sa isang araw, pero ni isa walang nagbigay ng number. Sabi ni May, okay lang yun. At least, natuto siyang makipag-usap. Kapag nahanap niya ang charm niya, siguradong magkaka-interes din ang mga babae. Pero sagot ni Jero, baka wala talaga siyang charm. Habang pauwi sila, nagpaalam si May, see you tomorrow. Pero bago pa sila maghiwalay, biglang may dumating na sasakyan, at kinidnap si May. Hinabol agad ni Jero ang sasakyan. Lumabas na kapatid ito ng lalaking pinatay niya kanina. At walang pag-aalinlangan, binaral nito si May.
Pero sa mismong sandaling yun, lumitaw si Jero sa harap ng sasakyan. Inutusan siyang sagasaan, pero tumalon si Jero sa ere at ginamit ang special bathroom cleaner niya, isinaboy niya ito sa sasakyan. At sa lakas ng epekto, nahati sa dalawa ang kotse. Tuloy-tuloy itong gumulong papunta sa tubig, pero bago pa yun, nasagip ni Jero si May. Ibinigay niya ang phone ni May at nagpasalamat siya. Sabi niya, hindi niya kayang kausapin ang ganun karaming babae sa isang araw kung wala si May. Pero hindi yun ang pinansin ni May. Sabi niya, wala rin daw nagbigay sa kanya ng number. Pagkatapos, hiniling niya ang number ni Jero. At sinabi, parang alam ko na kung ano ang charm mo. Kinabukasan, ipinakita ni May kay Jiro ang isang flyer at sinabing magkita sila kinabukasan ng hapon sa Avocado Oceanic Art Gallery. Pagdating ng sumunod na araw, sinalubong ni May si Jiro sa entrance ng cruise ship, at literal na natulala si Jiro sa sobrang ganda ng itsura nito. Maya-maya, pumasok silang dalawa sa art gallery at agad napahinto si Jiro sa sobrang gandang tanawin sa loob. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit dito siya dinala ni May. Ipinaliwanag ni May na ang araw na yun ay magsisilbing practice para sa first date. Siya mismo ang gaganap bilang kadate ni Jiro. Sinabi niya na kahit makuha pa ni Jiro ang number ng isang babae at makapag-set ng totoong date, sa paraan ng pagdadala niya sa sarili ngayon, malamang na pumalpak lang ang lahat. Kaya mas mabuting magprakti muna siya ng maayos. Ngunit habang naglalakad sila, biglang napahinto si Jiro nang makita niya ang isang 40 taong gulang na DIY candy kit na nakadisplay at may halagang mahigit 30 milyong yen. May kung anong nag-click kay Jiro. Bigla siyang nagsalita ng natural at may tunay na personalidad habang pinag-uusapan nila ang candy kit. Nagulat si May dahil naging sobrang charming ng usapan nila nang hindi man lang pinipilit ni Jiro ang sarili niya. Dahil doon, agad siyang binigyan ni May ng 30 bonus points. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng totoong pag-asa para kay Jiro. Makalipas ang ilang sandali, itinuro ni May ang isang kakaibang lalaking nakaupo sa sahig at tila may sariling mundo habang kung ano-ano ang kinakalikot. Tinanong niya si Jiro kung ano ang tingin niya rito. Unang naisip ni Jiro na baka palaboy ito o may problema sa pag-iisip. Pero biglang may grupo ng mga turista na nakakita sa lalaki at agad itong pinalibutan ng sobrang excited. Doon ipinaliwanag ni May na ang lalaking yun ay walang iba kundi si Mr. Shiratori, isa sa pinakasikat at pinakakilalang batang pintor sa buong bansa. Ginamit niya ito bilang halimbawa para ipakita kay Jiro na ang mga tao ay naaakit sa iba dahil sa kanilang natatanging talento at kakayahan. Maaaring kakaiba ang kilos at anyo ni Shiratori sa unang tingin. Pero mahal siya ng mga tagahanga niya dahil sa pambihira niyang galing. Naunawaan yun ni Jiro, pero sinabi niyang wala siyang ganoong klaseng kakayahan. Ngunit agad siyang kinontra ni May. Ipinaalala niya ang nangyari sa handler kung saan mag-isa nitong pinabagsak ang isang buong silid ng mapanganib na mga lalaki para iligtas siya. Para kay May, malaking bahagi yun ng tunay na charm ni Jiro. Sa tingin niya, ang pinakamagandang paraan para makahanap ng partner si Jiro ay ang pagtulong sa ibang tao. At pagpapakita sa mga babae kung paano siya gumagawa ng mabuti. Nagulat si Jiro sa ideyang yun dahil isa siyang poison master. Dahil doon, napaisip ng seryoso si Jiro. Nang gabing yun, napansin ng mga gwardya na may nawawalang mahalagang artwork. Agad nilang pinaghinalaang si Hankawa ang may gawa nito. Ipinaalam nila ito sa piloto ng barko at agad itong naghanap ng mga bangkang posibleng umalis malapit sa cruise ship. Ngunit nang wala silang makita, napagdesisyonan nilang nasa barko pa rin si Hankawa. Ang hindi nila alam, nasa ilalim na siya ng dagat, papunta sa lupa kasama ang kanyang peteng na si Chaisky. Paglapit niya sa dalampasigan at makita ang mga kasamahan niyang kamakaway, inakala niyang ligtas na siyang nakatakas. Pero biglang nabuo ang isang napakalakas na whirlpool na humigop sa kanyang mga kasama, at agad siyang nagulat. Kasabay nito, may isang taong nakasuot ng puting suit ang biglang tumalon pababa papunta sa kanya. Samantala, nasa buffet sina Jiro at May. Dahil seryoso na si Jiro sa ideya ng pagtulong sa mga tao, tinanong niya si May kung saan siya makakahanap ng mga ganoong trabaho. Ipinakita ni May ang isang website na tinatawag na DarkNav, kung saan may iba't ibang job listings tulad ng paghuli ng mga kriminal at pagpigil sa mga smuggler. Nagulat siya nang malamang hindi pa ito naririnig ni Jiro,
at ipinaliwanag ni Jiro na karaniwan siyang kumukuha ng trabaho sa pamamagitan ng mga broker. Habang nagbabrowse siya sa website, may nakita siyang rescue mission na may kinalaman kay Hankawa. Ayon sa report, nabihag siya ng mga bandido na humihingi ng kapalit na mga artwork na nakuha na ng mga awtoridad kapalit ng kanyang kalayaan. Kilala si Hankawa bilang isang sikat na magnanakaw. Pero iba ang totoo. Ang mga mayayaman at malulupit na collectors ang madalas nagnanakaw ng art mula sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. At lihim na ibinabalik ni Hankawa ang mga iyon sa tunay na may-ari. Dahil dito, marami siyang tapat na taga-suporta. Isang fan club na nakatuon sa kanya ang siyang umarkila kay Jiro para iligtas siya. Hindi man lang nagulat si May na si Jiro lang ang dumating para sa trabaho, dahil kakaunti lang ang papayag sa ganitong kataas na risk kapalit ng napakababang bayad. Pero sa tingin niya, maaari pa itong pabor sa kanila. Dahil halos walang kompetisyon, ito ang perpektong pagkakataon para kay Jiro na maging knight in shining armor ni Hankawa. Nagpakilala si Jiro bilang isa sa mga Poison Masters, at kitang-kita ang pagkabigla ng mga lalaking kumuha sa kanya nang mapagtantong tunay ngang Poison Master ang nasa harapan nila. Samantala, yumuko ang kidnapper kay Hankawa at tinukso siya, sinasabing hindi pa siya nakakita ng kasing gandang babae nito at inaalok siyang kumampi sa kanya. Ngunit matigas na tumanggi si Hankawa. Sinabi niyang nagnanakaw lamang siya para sa mga layuning pinaniniwalaan niya, at misyon niyang ibalik ang lahat ng ninakaw nitong artwork sa mga tunay na may-ari. Isa sa mga painting ay pag-aari ng isang maliit na batang babae na namatay na ang ina. At nangako si Hankawa rito na anuman ang mangyari, ibabalik niya yon. Naiinis ang kidnapper sa narinig kaya tinawag niya si Ushio, na agad siyang sinakal at binuhusan ng tubig nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sinimulan na ni Jiro at May ang rescue mission habang dumaraan sa loob ng mall section ng barko. Pagliko nila sa isang kanto, bigla silang nasalubong ng dalawang armadong gwardya. Ngunit agad hamarang si Jiro sa harap ni May at sa isang mabilis na split kick, sabay niyang pinabagsak ang dalawa bago pa sila makakilos. Napaisip si May na baka mas mabuting umatras na lang siya. Pero agad siyang inalalayan ni Jiro na makatayo at diretsahang sinabing kailangan niya si May sa tabi niya. Sapat na yun para bumalik ang kumpiyansa ni May. Samantala, patuloy na binubuhusan ni Ushio ng ferrofluid si Hankawa, ngunit pinatigil siya ng boss at inutusang asikasuhin ang mga intruder. Habang patuloy na sumusulong sina Jiro at May sa loob ng barko, tahimik na pinaprakti ni Jiro ang mga linyang sasabihin niya kay Hankawa pagdating nila. Pagkatapos, muling hamarang ang isa pang grupo ng mga gwardya. Pero gamit ang kanyang martial arts, isa-isa niya silang pinabagsak nang walang kahirap-hirap habang tuloy-tuloy pa rin ang pagprakti niya ng pick-up lines kay May sa pagitan ng bawat suntok at sipa. Pagpasok nila sa elevator, bumaba sila sa lower area. Kasabay nito, tinutukan ng boss ng baril si Hankawa. Sa una, inakala niyang papatayin siya nito. Pero sa halip, itinapat nito ang baril sa painting. Sinabi nitong susunod siya sa lahat ng utos nito, kung hindi ay sisirain niya ang painting. Agad na nakilala ni Hankawa na yon ang parehong painting na ipinangako niyang ibabalik sa isang maliit na babae. Dahil hindi niya pwedeng hayaang masira yon, napilitan siyang sumunod. Ngunit biglang sumabog ang mga braso ng boss dahil sa isang hindi kilalang puwersa, dahilan para matarante ito. Kasunod nito, may isang kakaibang nilalang na lumabas mula sa dingding, pumasok sa katawan nito, at sinunog siya mula sa loob. Ngunit hindi ito totoong nangyayari. Isa lamang itong hallucination na dulot ng laso ni Jiro na naibigay niya rito kanina. Makalipas ang ilang segundo, kalmadong lumakad si Jiro papunta kay Hankawa at nagpakilala. Sinabi niyang siya ang master na dumating para iligtas siya. Nagulat si Hankawa na isang master mismo ang dumating para sa kanya. Ngunit agad niyang sinabi na wala siyang sapat na pera para bayaran siya. Tuluyang natigilan si Jiro dahil wala siyang naihandang sasabihin pagkatapos ng dramatic niyang introduction. Sakto namang pumasok si Mai at sinubukang tanggalin ang mga kadena ni Hankawa, pero biglang lumitaw si Ushio mula sa likuran at mahigpit itong hinawakan. Bilang tugon, agad na tinurukan ni Jiro ang sarili niya ng isang augmentation serum na nagpapataas ng kanyang pisikal na kakayahan ng maraming beses. Diretso siyang sumugod kay Ushio. Ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin at muling lumitaw sa ibang lugar, iniwan si Hankawa sa gitna ng kaguluhan.
Dahil dito, mabilis na ibinato ni Jiro si Hankawa papunta kay Mei upang mapanatili siyang ligtas at may layo sa panganib. Pagkatapos noon, muling sumugod si Ushio at umatake gamit ang kanyang water fists. Sobrang lakas ng impact ng suntok niya kaya nabasag ang sahig sa ilalim nila, dahilan para pareho silang bumagsak sa mas mababang palapag habang nagpapatuloy ang laban. Pagkabagsak nila, mabilis na muling sumugod si Ushio kay Jiro. Pero sa halip na agad umatake, bigla siyang huminto at humingi ng paumanhin dahil hindi raw siya nakapagpakilala ng maayos kanina. Pagkatapos, iniabot pa niya ang kanyang business card. Alam na niya na isa si Jiro sa mga Poison Masters, at tinanong niya ito kung gusto ba niyang ayusin na lang ng pribado ang sitwasyon sa halip na magpatuloy sa laban. Ipinaliwanag ni Ushio na isa rin siyang Water Master. Ayon sa kanya, kung seryosong maglalaban ang dalawang Masters, napakalaki ng magiging pinsala at tiyak na lalampas iyon sa halaga ng bayad kay Jiro para sa misyon na ito. Dahil doon, inalok niya si Jiro ng 10 beses na mas malaking bayad kaysa sa orihinal na ibinayad ng kliyente, kapalit ng pagtalikod niya kay Hankawa at tuluyang pag-alis sa misyon. Samantala, pinapanood ni Mei ang lahat ng nangyayari at halatang litong-lito sa sitwasyon. Sa sandaling yun, gamulong sa sahig papunta sa kanya ang augmentation serum ni Jiro. Napansin niyang may natitira pang likido sa loob nito kaya aabutin sana niya, pero biglang sumigaw si Jiro. Huwag mong hawakan yan. Nang makita ni Ushio ang reaksyon ni Jiro, agad niyang naintindihan na hindi iyon ordinaryong serum, kundi isang napakadelikadong lason. Ipinaliwanag ni Ushio na ang mga masters ay nagmamana ng mga modified bloodlines na konektado sa kanilang espesyal na kakayahan. Sa kaso ng mga Poison Masters, ang bloodline nila ay nagpapalakas ng katawan kapag nalalantad sa nakamamatay na 12 ng lason. Ngunit agad namang sinabi ni Jiro na hindi pa iyon ang buong katotohanan. Dagdag niya, isa rin itong sumpa na pumipilit sa isang Poison Master na tapusin ang target bago tuluyang bumigay ang sarili niyang katawan. Dahil isa ring Master si Ushio, ipinagpalagay ni Jiro na mayroon din itong sariling modified bloodline, kahit na ang kontrol nito sa tubig ay halos parang mahika sa paningin niya. Ngunit hindi sumagot si Ushio sa bagay na yon. Sa halip, muli niyang tinanong si Jiro kung handa na ba itong makipagkasundo at tapusin ang laban ng mapayapa. Nang muli itong tumanggi, agad na sumugod si Ushio at nagsimula ang mabangis na labanan. Sa umpisa, malinaw na lamang si Ushio. Halatang na-overpower niya si Jiro at siya ang may kontrol sa laban. Pero mabilis na nabaligtad ni Jiro ang sitwasyon. Palihim niyang pinahiran ang glove ni Ushio ng thermal poison, at bigla itong sumabog. Dahil sa maliit na opening na yon, nakuha ni Jiro ang pagkakataong kailangan niya. Mabilis siyang sumunod ng isa pang atake at pinabagsak si Ushio sa sahig. Habang dahan-daang tumatayo si Ushio, halatang gulat na gulat ito. Hindi niya maintindihan kung paano siya natama ni Jiro ng 3 sunod-sunod na beses sa eksaktong parehong punto, na may halos millimeter level precision. Pagkatapos, nagsalita si Jiro. Sinabi niyang ginagawa niya ang lahat ng ito para kay Hankawa. Kahit na estranghero pa lamang niya ito sa ngayon, naniniwala siyang maaaring maging napakahalaga ni Hankawa sa kanyang buhay sa hinaharap. At dahil doon, handa siyang isugal ang sariling buhay para sa posibilidad na yun, kahit pa ikamatay niya ito. Isang panibagong sulyap sa nakaraan ang nagpapakita ng isang batang babae na nagising dahil sa alarm niya. Akala niya mahuhuli na siya sa school kaya nainis siya sa nanay niya dahil hindi siya ginaisang. Pero pinaalalahanan siya ng kanyang ina na wala naman siyang pasok ngayon, kaya nagtawanan ng buong pamilya. Nakakagulat lang, hindi nila alam na nasa likod sila ng salamin at ginagamit bilang isang exhibit. Pinapakita sila kay Gerald at sa kanyang mga kapatid para pag-aralan ang asal ng mga tao. Bukod sa sining ng pagkitil ng buhay, tinuruan din ng pamilya ni Gerald ang kanilang anak tungkol sa pamumuhay ng mga taong kanilang papatayin. Ang mga taong ito ay nabubuhay sa kabila ng one-way mirrors, walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang kakaibang lugar na ito ay tinatawag na Human Zoo. Sinabi kay Go na ang buhay ng mga inosenteng nilalang na ito ay nasa kamay ng tadhana. At bilang tagapagmana ng Poison Clan, tungkulin niyang kontrolin ang kanilang kapalaran. Balik sa kasalukuyan, ginagamit ni Ushil ang kanyang pinakamalakas na atake para iligtas ang sarili. Ito ang pinahusay na bloodline technique na tinatawag na Hell Slashes.
Nagpakawala siya ng tubig laban sa ating bida at ipinaliwanag na kayang gayahin ng kanyang balat ang galaw ng likido. Ipinakita niya ang kahangahangang kontrol sa pamamagitan ng pagtama kay May, habang nagtataka si Haim kung bakit nila ito tinutulungan. Ipinaliwanag ni May na trabaho nila yon, pero higit pa roon, mahalaga si Haim kay Go. Habang umiiwas si Go sa mga atake, sinabihan ni May si Haim na tumakbo. Ang pinakamahalaga ay mailigtas siya dahil mukhang tatagal ang laban. Pero tumanggi si Haim at sa halip ay nagtanong kung paano siya makakatulong. Nagulat si May at napatingin sa siring ni Garo sa ibaba. Patuloy na umiiwas si Go, pero kalaunan ay tinamaan din siya. Naalala niya na nawala ang kanyang mga karayom at lason nang masuntok siya kanina. Malaki ang disbentahe niya ngayon at halos imposible nang makalapit kay Ushil. Noong bata pa si Garo, itinuro ng kanyang guro na huwag kailanman makipaglaban sa kapwa master kung hindi bababa sa 5 bilyong yen ang kapalit, at kahit ganoon, tanggapin lamang kung siguradong panalo. Dahil ang isang master ay hindi dapat magpakita ng kanyang mga lihim na teknik na tinatawag na modified bloodline increments. Kapag may nakaalam sa kanyang kakayahan, kailangan niya itong patayin agad. Walang dapat matira para maprotektahan ang pamana ng Poison Master. Ayaw man ni Go ang alaalang yun, napabalik siya sa realidad nang bigla siyang salagin ni May. May dala si May para sa kanya, at alam niyang hindi niya yun maibabato dahil tiyak na mahaharang ng Water Master. Nagtaka si Go kung bakit hindi pa siya tumatakbo gayong siya ang ililigtas. Ngumiti si May at sinabing ramdam niyang gusto ni Go na maging knight in shining armor niya. Pero hindi siya yung tipong maghihintay lang na iligtas. Gusto rin niyang tumulong, kaya ibinigay niya ang laso ni Go. Biglang dinakip ni Ushil si May at tumawa ng malakas. Pinagtawanan ni Ushil si Haim dahil isinugol niya ang buhay niya nang walang dahilan. Tumayo si Go at nagpasalamat kay May dahil siya ang ipinareha sa kanya kay Haim at hindi sa iba. Ibinunyag niyang nakuha na niya ang siring, at agad na pagtanto ni Ushil na nasa panganib na siya. Inutusan niya si Go na ibaba yun, at sumunod naman si Go. Pero walang laman ng siring dahil naiturok na niya ito sa sarili niya. Sa bilis na halos hindi makita, nagulat si Ushil habang inilapit ni Go ang karayom sa kanyang leeg. Hindi na siya makasabay sa galaw nito at nawalan siya ng kontrol sa kanyang tubig. Hindi na rin siya kayang pigilan ng kanyang suit. At tuluyan siyang nag-collapse. Kinuha ni Go ang business card nito at nagbiro na tatawag siya kapag kailangan niya ng top arrow. Pero biglang natigil ang kanyang astig na linya nang mapansin niyang nasa no-touch zone ang kanyang kamay. Nagpanik siya at nagtanong kay May kung anong gagawin niya. Makalipas ang ilang sandali, nilamon ng apoy si Ushil, pero may kamay na umabot sa kanya. Si Go yun, at marami na siyang natutunan tungkol sa kakayahan nito. Batay sa marka sa kanyang balat, nalaman niyang allergic ito sa malinis na hangin. Nailigtas niya si Ushil sa pamamagitan ng paggawa ng cream para makontrol ang allergy nito. Nagtanong si Ushil kung naaawa lang ba si Go sa kanya, pero sinabi nitong hindi. Tinalo niya ito at saka ginamo, para matuto itong huwag na siyang kalabanin muli. Tungkol naman sa kapitan, humingi ito ng tawad at nangakong hindi na uulit. Sinabi ni May na magaling ang mga legal niyang exhibit kaya doon na lang siya mag-focus. Tinakat siya ni Go sa pagsasabing babantayan nila siya. Galit si Ushil dahil masyadong malambot si Go. Imbes na patayin ng kapitan, pinagsabihan lang niya ito. Ayon sa kanya, ang isang master ay dapat walang iniiwang buhay o bakas. Siniguro ni Go na kung uulit pa ang kapitan, titikman nito ang kanyang 1000 torment toxin. Tinanong niya si Ushil kung okay lang yon. At pumayag naman ito. Hindi raw yun magiging problema dahil hindi na siya mahuhuli muli. Ilang segundo lang, makikita silang sumisigaw habang sakay sa likod ng peteng ni Ushil. Todo bilis si Chaisky habang si Haim ay humahalaklak na parang baliw. Kalaunan, ibinalik ni Haim ang painting, at tuwang-tuwa ang batang babae. Tinanggap niya ang kanyang ina pauwi, habang ang mga tagahanga ni Haim ay nagdiwang sa magandang eksena. Ipinaliwanag ng ama na namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Maaari sana nilang ibenta ang painting para mamuhay ng maginhawa, pero pinili nilang manatiling buo ang kanilang pamilya. Nagulat si Garo nang sabihin ni May na gusto siyang pasalamatan ng bata mismo. Mas gusto sana niyang manatili sa dilim, pero pinilit siya ni May na tanggapin ang pasasalamat. Nagpasalamat ang bata sa pagligtas sa kanyang ina.
At hindi alam ni Garo ang isasagot. Ibinahagi ni Haim na akala niya dati ay masama si Garo dahil isa itong master, pero nagkamali siya dahil iba ito sa inaasahan. Sumang-ayon si Mai at sinabi niyang naoperahan na ang kapatid niya gamit ang tulong na pinondohan ni Go, at ngayon ay unti-unti nang gumagaling. Dahil sa paglalagay ni Garo ng buhay niya sa panganib at pakikipaglaban sa kalaban, ngayon ay nakangiti na ang lahat, ang pamilya ng batang babae at ang kapatid ni Mai. Lahat ng ito ay mga kabutihang nagawa ni Go. Pero hindi pa rin niya alam kung paano tanggapin ang ganitong klaseng papuri. Bago pa siya makaalis, sinabi ng iba na gusto nilang pag-usapan ang gantimpala para sa kanya. Kahit wala silang gaanong pera, handa silang ibigay ang kahit ano na gusto niya kapalit ng lahat ng ginawa niya, kailangan niya lang sabihin kung ano yun. Ngunit si Go, wala pa ring masabi. Iminungkahi ni Mai na dapat mag-celebrate silang tatlo. Pagkatapos ng lahat, makikita nating naghihintay na sina Garo at Haim kay Mai. Pero nag-message ito kay Garo na hindi siya makakasama, kaya silang dalawa na lang ang magkasama. Napunta sila sa isang shark-themed party, at hindi ito ang inaasahan ni Go. Nasa malapit lang si Mai at inihayag ang simula ng date mission. Dahil sa Operation White Knight, nailigtas ni Go si Haim, at ngayon ay nasa date sila, at halatang-halata na gusto siya ni Haim. Ang kailangan lang gawin ni Go ay sabihin ang nararamdaman niya. Kinabahan si Mai nang mapansin na alam ni Go na nandyan siya. Napagtanto niyang hindi talaga may tatago ang presensya sa isang master. Halatang kabado si Go, kaya umaasa si Mai na maalala niya ang Rule 1 nanograms Section 3 nanograms May School of Dating, kung wala nang maisip na topic, purihin ang suot ng babae. Napansin ni Mai na maraming pwedeng purihin kay Haim, kwintas, hakaw, jacket, at iba pa. Natuwa siya nang banggitin ni Go ang kwintas ni Haim, pero nasira ang moment dahil sinabi lang niyang mukhang luma ito at tinanong kung souvenir ba yun. Wala tuloy na puntahan ang usapan nang sabihin ni Haim na kasama lang yun sa dehumidifier na nabili niya sa flea market. Na-stress si Mai dahil dapat madali lang sundan yun ang usapan, pero imbes na mag-follow up, biglang nagpalit ng topic si Garo at tinanong kung siya ba ang naggupit ng bangs niya. Sablay na naman, buti na lang chill lang si Haim. Dahil palpak pa rin si Go, nagdesisyon si Mai na tumulong. Kinontrol niya ang isang screen at doon niya ipinakita kay Go ang dapat niyang sabihin. Pinayuhan siyang magkwento tungkol sa kanyang kabataan. Ibinunyag ni Go kay Haim na hindi siya makakain ng pagkain na gawa ng iba. Mula pagkabata, puro training lang siya bilang poison master. Siya mismo ang nagluluto ng pagkain niya, at ang tanging mahalaga ay siguradong hindi yun lason. Mag-isa siyang kumakain sa pagitan ng training. Nakarelate si Haim dahil lumaki rin siyang mag-isa, wala siyang pamilya at wala ring kaibigan sa orphanage. Isang araw, inampun siya ng isang mayamang lalaki na malapit ng mamatay. Natakot itong mawala nang walang naiwan na legacy, kaya kahit sino na lang sana ang piliin, napili niya si Haim. Namana niya ang pangalan at napakalaking kayamanan ng lalaki. Pero bilang bata, nagulat siya nang makita ang isang silid na puno ng ninakaw na mga obra. Nang mag-imbestiga siya, nalaman niyang iligal ang pagkakuha ng mga iyon. Dahil alam niya ang pakiramdam ng mag-isa, isa-isa niyang ibinalik ang mga painting sa tunay nilang may-ari. Dahil doon, naubos ang kanyang mana, kaya ngayon ay nagtatrabaho siya ng part-time 5 araw kada linggo para mabuhay. Nahihiya si Haim sa kwento niya. Pero nagulat siya nang makita ni Garo ang tunay na halaga nito. Sa unang pagkakataon, nakagawa si Go ng bagay na pinasasalamatan siya ng iba. Samantalang si Haim, matagal nang ginagawa iyon. Sinabi niya na wala pa siyang nakikilalang kasing astig niya. Hindi makapaniwala si Haim at napaluha pa. Kinabahan si Go at akala niya may mali siyang nasabi, pero ipinaliwanag ni Haim na wala pang taong pumuri sa kanya ng ganoon. Nag-message si Mai kay Go na ito na ang chance niya, at nagsimulang tumugtog ang shark song. Tinanggal ni Go ang shark hat niya at naghanda magsalita. Akala ni Haim aamin na siya, pero ang tanong lang ni Go ay kung pwede ba silang maging magkaibigan. Nalito si Haim at halos mabaliw si Mai sa frustration. Tinanggap ni Haim ang alok, pero sinabi niyang akala niya yayayain siya ni Go sa date. Ipinaliwanag ni Go na gusto niya sana, pero hindi pa niya talaga kilala si Haim, at mas lalo na, hindi pa siya kilala ni Haim. Ang ipinakita niya kanina ay parang polished version lang ng sarili niya. May mga bahagi raw sa kanya na napakapangit na kahit siya ayaw harapin.
Gusto niyang maranasan pa ang mas maraming bagay kasama si Haim para unti-unti siyang makilala nito. At kung matatanggap siya nito sa kabuuan, doon pa lang siya handang mag-propose, unang hakbang papunta sa pangarap niyang masayang buhay may asawa. Hindi makapaniwala si May sa sinabi niya, pero pumayag si Haim na magsimula muna sila bilang magkaibigan. Binalaan niya si Go na hindi madaling makuha ang puso niya. Pagkatapos nito, makikita na may dalawa ng kaibigan si Garo sa kanyang phone. Bago umalis si Haim, sinabi niyang sa susunod ay si Go naman ang magluto para sa kanila, dahil hindi nga siya makakain ng pagkain ng iba. Pumayag si Go at naghiwalay sila. Pagkatapos, sinabi ni May kay Go na may susunod na siyang trabaho bilang bodyguard. Nagulat si Go dahil pakiramdam niya ay parang pagtataksil yun kay Haim. Pero ipinaliwanag ni May na magkaibigan pa lang naman sila, at marami pa siyang makikilalang ibang babae. Sa pagkilala niya sa iba, mas maiintindihan niya ang mga magagandang katangian ng bawat isa. Maaaring si Haim na talaga ang para sa kanya, o baka may iba pang taong hindi pa niya nakikilala. Kung nag-enjoy ka sa recap na to at gusto mo pa ng ganitong content, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga susunod na uploads. I-comment mo rin kung anong anime ang gusto mong gawa natin ng recap next, at kita-kits sa susunod.